Magandang araw, bayang Pilipinas. Ganda ng hangin. Fresh ang environment. So, double purpose ito. Habang nag-exercise ay nakakalanghap tayo ng sariwang hangin. At importante ang sariwang hangin na nakakapasok sa mga bloodstream natin, oxygen. Ang dugo natin, yan ang carrier ng oxygen sa katawan eh. So pag maganda ang oxygen mo sa katawan, siyempre maganda rin function ng buong katawan mo. Lalo yung utak mo. Lahat ng organs natin sa katawan na kailangan ng oxygen. Kung maganda ang oxygen natin sa katawan, ay siyempre maganda ang function ng buong katawan natin. Yan. Itong pag-exercise ay isa ito sa fundamentals para sa akin kasi dahil dito napapalakas yung katawan natin eh. So hindi lang physical strength ang konektado sa pag-exercise. Kasi pag hindi maganda ang katawan mo, may sakit ka, yung emotional strength mo ay apektado, yung mental strength mo apektado. Sino ba naman makakapag-desisyon ng maganda kapag may nararamdaman kang hindi maganda sa katawan mo? Mental strength. Paano ka makakapag-desisyon ng tama, makakapag-isip ng tama kung may nararamdaman kang hindi maganda sa katawan mo? Hindi ka physically fit. Pati yung spiritual strength natin. Konektado lahat yan. Minsan kapag may sakit tayo, nasisisi natin yung nasa taas dahil nagpabaya tayo. So hindi talaga siya yung may kasalanan eh. Tayo, yung mga sarili natin. Pero kung nakakapag-exercise tayo palagi, matibay ang pangatawan natin, maganda ang resulta ng bawat desisyon natin sa buhay. Wala tayong ibang sisisihin. Mapapalapit pa tayo sa taas. Yan. So napakahalaga na nag-i-exercise tayo dahil buong pagkatao natin ito ay napapaganda. Desisyon, resulta ng mga desisyon natin. At lagi tayong matatag sa lahat ng pagsubok sa buhay kapag ready tayo palagi, malakas ang pangatawan natin, maganda ang emotional strength natin, mental strength natin, spiritual strength natin, holistic kabuuhan ay madali nating matatalo o yung problema ay baliwala na lang sa atin dahil lagi tayong handa, lagi tayong matatag. So palakasin natin palagi ang katawan natin sa pamamagitan ng disiplina sa sarili. So hindi lang exercise ang disiplina, pati pagkain. Yung ipinapasok natin sa katawan natin, disiplinahin din natin yung katawan natin. Huwag tayo lamon ng lamon. Hindi ako mahilig sa fast food, junk food. Yung mga lutong bahay nga, pili pa eh. Araw-araw ako may gulay. White meat. Wala namang problema kumain ng red meat, pero disiplina. Napakahalaga ng disiplina para nagagawa natin na maayos yung function natin sa buhay natin. Lagi tayong matatag sa lahat ng pagsubok.